guys, surreal na nakita natin si Kelly Clarkson in person. Para tayo nag-fan meet, libre ito, okay? This is completely free. Kailangan lang natin mag-reserve ng ticket. I mean, kahit mapanghi yung subway, ang ganda ng New York. Hello guys! Kumusta kayong lahat? This is Dave, the Kuripot Traveler, at nandito tayo ngayon sa New York City. So ngayon, nag-aabang tayo ng subway guys, papuntang Rockefeller Plaza dahil manonood tayo ng live sa Kelly Clarkson show. I hope umabot ako kasi late na tayo nagising. Pero if not, that's okay. Mag-explore na lang tayo ng iba kasi there's so much to explore naman here in New York. So ito guys yung subway nila. Share ko lang. Sa likod, may nagbabusking. Ay, 24 hours yung subway nila. Ito na, parating na yung ano natin, train. Google Maps lang guys yung gamit natin sa pag-navigate. Okay? So make sure may Google Maps kayo. And of course, internet. Kita na natin. The Rockefeller Plaza. Haabot kaya tayo. Ay. Here we go. Alright. Umabot tayo guys. It's 9:28 in the morning. At may pila. Hindi naman necessarily 30 minutes before nandito tayo. Pero I think, para hindi kayo kaban like me, pumunta na kayo dito ng 30 minutes before the show, okay? Umabot tayo. Makita natin si Kelly Clarkson. Oh my gosh. Wow. Ang happy. So this is the Rockefeller Center. This is one of the iconic buildings in New York. So, 9:30, umaanda na guys yung pila. If you will travel guys in the Philippines, in United States, Korea, Japan, anywhere else in the world, you can book your activities, hotels, tours, eSIM, transportation via Klook, and just may promo code DaveGinukluk para maka-discount kayo. Kung magbago man code ko, i-update ko lang din sa baba. And ito na, sure na, may Agoda code ako na active na ngayon. Yung promo code ko guys ay Dave Agoda. Okay, Dave Agoda para I think 10% off kayo sa hotels ninyo. Ganun siya kalaki. Alright? Ay, may mga late pa. Ay, hindi naman sila late. Sakto naman silang 9:30. So, may mga uli pa kesa sa akin. So, ang tip guys pala para... Kasi gusto kong maupo sa harap, diba? Magsuot daw kayo ng matingkad na kulay ng damit. Bright colors. I think appealing siya sa TV screen. This is a nice experience for me. Kasi... Kung hindi nyo alam guys, graduate tayo ng broadcast communication. Nung undergrad tayo, gumagawa din tayo ng productions, nagde-direct ng TV production, nag-host, nag-do news anchor. So, we have an experience naman sa production. Tapos yung naging ano ko din, tawag dito, yung naging internship ko ay sa TV station din, TV network. And then we had an experience mag-floor director, magsulat ng balita. Pero ngayon nasa ano tayo, wala tayo sa production or news or TV show na category ng trabaho. Nasa research tayo tapos data company, media research and data company. Gusto kong makita yung paano ginagawa yung live production dito sa US. Kasi this is a global production, yung Kelly Clarkson show. So I cannot wait. And makita natin si Kelly Clarkson, guys. My life would suck without you. Kanta niya yun. Because of you. Charing. So si Kelly ay first ever winner ng American Idol. Tapos pinapakinggan na talaga natin siya. Bata pa lang tayo. I think elementary pa lang. Ganon. So we're here. We're here guys. Bawal ata yung camera, bawal talaga yung camera sa loob. More chika na lang tayo later. Papakita ko lang sa inyo ngayon yung pila. SNL 50 years na yung SNL guys. Chinecheck guys yung code.
So, share ko lang. Ito yung screenshot natin. So, i-check yung code na yan. Ito. Before tayo pumasok, habang nasa pila. The Kelly Clarkson Show. Nakakyat na tayo. Chine-check nila yung, again, yung QR code na i-email naman sa atin. And then, yung ID natin. So, pinakita lang natin yung passport natin. Tapos, parang, I think, may pinapaikot na waiver na kailangan natin pirmahan. Yung waiver, guys, it's a waiver para to sign na comfortable tayo na umappear sa TV. We're listening to something. Sisi Gundan. Okay, I know it's early in the morning, but I think we can do a little bit better than that. I said, welcome to the Kelly Clarkson Show! There will be very limited access to bathrooms once you leave the lounge and get up into the studio. So please take advantage of the restroom located here in the Peacock Lounge while you still can. It's 10:28, guys. Nakapila tayo sa photo booth. Photo booth. We're about to begin our load-in process, so please listen carefully. 10:38, guys. At nagtatawag na sila ng different letters. Kasi sa ticket may mga letters na kasulat sa likod. Ayun, guys. Alauna na. At gutom na tayo. Pwede share ko muna experience ko sa inyo. Watching the Kelly Clarkson Show live. Ano siya? Magandang experience siya for me. Kasi feeling ko advantage yung hindi pwede yung phone sa loob. Bawal camera. Kasi we get really to immerse ourselves into the experience. And it's something that only happens, guys, in New York. Yung Kelly Clarkson Show. So, ibang ano siya. Ibang perspective siya ng New York travel experience. Yung manood ng live show dito. Kahit hindi lang yung kahit hindi lang itong Kelly Clarkson Show. Pumasok tayo sa studio, bawal na phone. Tapos, maraming nag-guide. Everyone's friendly. They will ask you, how are you? Sa lahat. Sanay na siguro sila sa ganun. Saturday Night Live. They're turning 50 this year. May caps. Amazing. Kung gusto ng souvenir, guys. Souvenir ko na rin to. Si Shiro. Kano kaya yung isang jacket? 68 USD. Yung ilan sa mga naging guest niya. Nakita ko kanina si Olivia Rodrigo. Philippines represent. Charing. Different shows. Brooklyn Nine-Nine. Naglakad tayo dyan kagabi, guys. Kinawid natin yung Brooklyn Bridge ng 11 to 12 midnight. Kung kayo, guys, magpupunta ng New York, may gusto ba kayong mapanood na show? It's an experience. Na-share ko na ba kung paano ko to na-book? So, guys, libre ito, okay? This is completely free. Kailangan lang natin mag-reserve ng ticket sa oneiota.com. Makikita natin doon yung iba't ibang shows na pwede tayong manood. Kailangan nila ng audience, guys. As in, parang nagtatabaho din tayo sa loob. Kasi kailangan natin gumawa ng sound effects, pumalakpak. Ayun yung na-feel ko as an audience. But at the same time, guys, surreal na nakita natin si Kelly Clarkson in person. Para tayo nag-fan meet with Kelly Clarkson. Lalo na siguro kung yung mga, di ba, yung biggest celebrities, yung matatapat sa inyo na guest niya. But the celebrities that were there, hindi ko actually sila kilala, pero it's just nice to get to know them. Yung isa, umappear siya sa Star Wars, Daisy Ridley, yung nating name niya. Tapos yung isa, popular podcaster here in New York. Makikita nyo din, guys, sa website yung different guests and yung different schedules ng mga show. Nag-reserve ako ng ticket, guys, I think 3 weeks before the show. Na-experience na rin naman natin pumasok sa It's Showtime, nanood na tayo. Tapos, in a small talk show of Bianco Gonzalez, naging guest na rin naman tayo. So, may experience na rin tayong maging member talaga ng actual na show, guys.
Pero this time, feeling ko parang wala namang masyadong difference yung how we produce shows in the Philippines tapos dito sa New York, o 'di ba, yung New York. Ano siya, organized. Kita natin yung iba't ibang role ng tao. So merong floor director. Yung floor director siya yung direct kay Kelly, like in front of Kelly. Tapos meron din tayong taga-hype ng audience. So yung audience dito, guys, we're really part of the show. So yung taga-hype, siya yung magsisignal kung kailangan ba natin pumalakpak, kailangan ba natin gawin yung certain sound effect, like kung may certain part na mukhang heartwarming or basta gano'n. Kung kailangan natin tumawa. Pero yung audience, natural naman yung audience na nagre-react kung may certain parts na ka-react, naririnig ko, naturally siya lumalabas. Pero syempre, meron tayong taga-hype na nagko-control talaga sa magiging reaction ng audience. Tapos, oh my goodness, si Kelly. Alam nyo, kapag pumapasok ako sa mga ganitong studio, dito ko na-realize na yung mga artista, yung mga celebrity, ayan, yung singers, TV hosts, they're also humans. Parang mas na-humanize sila. Kasi syempre, iba yung dating sa TV. Iba yung dating sa TV. Kasi pag nasa TV, it's already a spectacle, di ba? Na talagang tumataas yung tingin natin sa mga artista, sa celebrities. May ganong certain feeling akong nafe-feel kapag napapanood ko yung tao sa TV. Pero in actual, they're just humans like us. But at the same time, iniisip ko na, shocks. Shocks, tao to, guys. Na, for example, si Kelly, na millionary or billionary pa nga. Tao to na, daming pera. Pinagadag naisip ko. Pero, based sa nakita ko, she's simple, bubbly, kitang-kita yung personality talaga. Tapos, from time to time, nakipag-engage siya sa audience, tumatawa. Ano siya, quirky. Yon, quirky is the word to describe her. And we heard her sing. Dinig natin siyang kumanta, guys, ng live. Napakaganda ng boses. Sayang talaga, bawal yung video. May nabasa din kasi ako, guys, sa Reddit. Kasi syempre, before tayo pumunta dito, nagbabasa-basa tayo. Na hindi daw siya ganun ka... hindi siya nag-interact sa audience. Pero yung experience natin today, it's different. Today, she's so interactive. Lalong-lalo na sa mga staff na nandun. She's so friendly, pati sa mga guests. Ipapalabas yung episode na inattendan natin sa February 19. I'm not sure if makita ko sa camera, but I don't think so. Kasi isa tayo sa mga huling pumasok sa studio. So, nasa may dulo tayo. But it's okay. For me, yung whole experience, it's something na I'll never forget. Kasi it's not every day we get to go on shows like this. Kung kayo magpupunta dito sa New York, I think experience niyo siya. Kita din natin yung mga guests. May script sa harap, may teleprompter, pero it's all natural for Kelly Clarkson. Kasi syempre, pangarap ko din maging host dati, 'di ba, sa mga TV shows, gano'n. Tapos dito ko mas nakita like how it is like to be TV host. It's a great experience. The tour at NBC Studios. Ito ulit. Same pala to sa pinasukan natin kanina. Aside from it's a home to NBC Studio. Oops, may nagtutur doon. Yung Rockefeller Center, guys, naging filming spot din ito ng Home Alone, Lost in New York. So dito sa Rockefeller Center, famous yung Christmas tree ni Ilawan tuwing Christmas season. So napanood natin yun sa Home Alone, isa sa mga final scenes ng movie. It's also nice to watch New York films para mas ma-hype tayo, mas ma-excite tayo. The NBC Studio, yung Rockefeller Center, it's home also to historic arts and architecture. Tingnan nyo naman, guys, yung mga mural. Amazing, right? Ano yan? Slavery? Pili ko may storytelling. Yung likod natin, guys, so that's a mural dito sa lobby ng main building ng Rockefeller
Center. So 30 Rockefeller yung main building ng Rockefeller. Tapos pagbungad dito sa main lobby, makita natin itong mural. It's called American Progress. So napanood ko guys sa Frida na film. So that's a Mexican film na about sa buhay ni Frida Kahlo. She's a cultural Mexican icon guys. Tapos yung naging asawa niya, si Diego Rivera, isang sikat na muralist, isang sikat na artist from Mexico. Unang kinuha ng pamilya Rockefeller na mag-paint dito sa dito sa may lobby. Pero nakita nung Rockefeller family na very political yung mural ni Diego Rivera. Kaya gusto nilang baguhin niya yung mural pero hindi siya pumayag. Kaya finire si Diego Rivera. Nilapitan nila yung isang Spanish painter. Tapos ito, this is the American Progress guys. So this depicts the development of the US from its name naman. So nandito tayo sa Grand Lobby ng 30 Rockefeller Plaza. Nandyan daw si Abraham Lincoln, Mahatma Gandhi. And may ano din dito, observation deck. It's called Top of the Rock. Pwede nyo yan mabook sa Klook Top of the Rock, okay? Pero yung kinuha natin guys ay Summit. Kasi yun daw yung the best. Pero okay din daw tong Top of the Rock dito sa Rockefeller Center. I think may napanood akong vlog, ito yung pinaka-favorite niya, Top of the Rock. Pero mas bet ko lang yung vibe ng Summit 1. Ito guys, so, yung observation deck dito sa Rockefeller Center. Sabi din sa Reddit, gusto yung makita ng artista. Tambay lang kayo dito kasi minsan daw may lumalabas dito. Parang may mga artista ban dito, tsaring. NBC Studios. Nakaka-happy. Nakapunta tayo dito. Another landmark here in New York. Radio City, one of the icons of New York. Naging filming spot din ito ng Home Alone. Diyan sila nanood ng Christmas Eve performance, yung bida si Kevin, pati yung Pigeon Girl. Kasi this Radio City, it houses like around 6,000 seats, and this is the world's largest indoor theater, guys. So nag-perform na dyan sina Lady Gaga and other, famous na singers, performers. Radio City Music Hall. Yung nasa Home Alone, ganyan yung view ng Radio City Music Hall. Ay, ang ganda ng New York. I mean, kahit, mapanghi yung subway, ang ganda ng New York. Magkakalapit lang guys, yung nasa may Rockefeller Center lang sila. Yung Rainbow Room or 30 Rockefeller Building na home ng NBC Studio. Yung Radio City Music Hall. Ito pang isa, important to para sa ating mga Catholics, yung St. Patrick Cathedral. Konting lakad lang from the NBC Studio, from the Radio Music Hall, is the St. Patrick's Cathedral. Wait. Ayan. Kita na ba natin? Yes. It's in the heart of Manhattan. Nasa Manhattan area tayo ha. So yung Manhattan yung heart of New York. Midtown Manhattan specific. So nandito talaga yung mga iconic spot. Hala, yan na siya. Ang laki niya. Because this is the largest Roman Catholic Church, guys, in the US. Wow. Ang laki nga niya, guys. Tara, pasok tayo. Wow. Tawid tayo. Ito na siya. And mag-pray tayo guys. Diba kapag first nating makabisita ng church, it's always nice na i-pray nyo yung mga panalangin nyo kasi baka magkatotoo. Ito guys yung loob ng church. Ganda. Yun, gusto ko lang din ipakita sa inyo yung mga areas around the Rockefeller Center kung saan tayo nagpunta kanina
magkakalapit lang talaga para ma-idea kayo na ang lapit lang talaga nila sa isa't isa yung mga destinations dito, yung mga iconic na New York building. So of course, the Empire State Building. Malapit lang din, walking distance lang din from here. I think around 18 minutes. 18-minute na walk from here sa Rockefeller Center or from St. Patrick Cathedral kung nasaan tayo kanina. Kung gusto yung puntahan yung Empire State Building, go. Nakita natin siya kahapon from afar. Insert ko yung clip ng video natin. Tapos yung Empire State Building, guys, meron siyang observatory. Pero sinasabi nila, huwag kayong kumuha doon ng observatory kasi hindi nyo makikita yung mismong Empire State Building. That's a symbol of New York. Ang nice, ang experience natin talaga na makapanood ng Kelly Clarkson show dito sa New York. And it's free. Kapag talaga tayo nagka-travel, we always aim for destinations na free kasi kung di po traveler tayo, diba? Just being in the country, it's already an experience for me. Masaya na ako. Kahit umupo lang ako dyan, sa tabi, okay na ako doon. Basta free. May iba naman na binabayaran natin, for example, yung observation deck, kasi feeling ko it's something na worth it. Tapos, wala naman atang observation deck na ganun katayog ng Summit 1 na libre. So, lahat, I think may bayad. Diba? Napakamahal ng New York, guys. So, as much as possible, doon tayo sa libre and at the same time, ma-enjoy natin. Okay? So, this is Dave, the Kuripot Traveler here from New York. Sharing! Let's live our best lives.